Sinasabi nila hinding-hindi raw babagsak ang presyo ng mga bahay. Kinarantiyahan ito ng gobyerno. Sa loob ng 20 taon, ganoon nga ang nangyari. Pero ngayon ang gobyerno mismo ang unang sumira sa pananampalatayang iyon. Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo populasyon na 1.4 billion isang semiconductor giant na nagkakahalaga ng 130 trilyong won, 40% ng baterya sa buong mundo numero 1 sa industriya ng paggawa ng barko. Kung titingnan ang mga numero, mukha pa ring matatag. Ngunit kapag sinuri mo ang nasa likod ng mga numerong iyon, ibang-ibang tanawin na bubungad sa iyo. Ang isang apartment sa pinakamayamang lugar sa Beijing ay bumagsak sa kalahati ng presyo pero walang gustong bumili. Sa loob ng isang taon, 377 na bangko ang tahimik na naglaho. 1,550-200 na mayayamang tao ang tumakas at tinalikuran ang kanilang pagkamamamayan. Ang dealership ng numero 1 kumpanya ng electric car sa mundo ay naglaho dala ang pera ng mga customer. Hindi ito recession. Ito ay pagguho ng sistema. At ang apoy nito ay nakarating na sa ating mga pintuan. May isang lugar sa Beijing na tinatawag na Sihuan. Ito ay isang pabilog na kalsada na pumapalibot sa Forbidden City. Ang lugar sa loob ng Sihuan kung ikukumpara sa ating bansa ay parang mas maliit at mas mahal pa kaysa sa pinagsama-samang pinakamayayamang distrito. Dito nakatira ang pinakamataas na kapangyarihan ng Communist Party ng China. Ang pagkakaroon ng bahay dito ay simbolo ng katayuan sa lipunan. Noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya, ang isang 30-pyong humigit kumulang 100 metro kwadrado na apartment dito ay naibenta sa halagang 1.8 hanggang 2 bilyong won, 62 milyong won bawat pyong. Isang presyo na hindi nalalayo sa Gangnam. Magkano na kaya ito ngayon? Kalahati na lang. At kahit bumagsak na sa kalahati ang presyo, wala pa ring lumalabas na gustong bumili. At ganoon pa rin hanggang sa sandaling ito sa taong 2026. Hindi naman sa tanga mga Chino kaya ayaw nilang bumili. Ito ay dahil sa takot na bumabalot sa buong merkado na kung bibili ka ngayon sa halagang 900 million bukas ay magiging 700 million na lang ito at sa susunod na araw ay 500 million. Sa economics, ang estado na ito ay tinatawag na liquidity trap. Ito ang bitag kung saan hindi nakaahon ng Japan sa loob ng 30 taon. Paano nga ba ito nangyari? 30% ng GDP ng China ay mula sa real estate. 60% ng lahat ng pautang sa bangko ay may collateral na real estate. Mahigit 70% ng yaman ng mga middle class na pamilya ay nakatali sa kanilang mga bahay. Mula sa unang bahagi ng 2000s hanggang 2020, ang presyo ng bahay sa Sihuan, Beijing ay tumaas ng 6 na beses sa loob ng 20 taon. Kaya naman ang mga tao ay nangutang para makabili. Ginamit nila ang pera ng kanilang mga magulang para lang makabili. Ang takot na hindi na sila makakabili habang buhay kung hindi pa ngayon ang nagtulak sa 1.4 bilyong tao sa merkado ng real estate. Ang problema, ginamit ng gobyerno ng China ang bubble na ito bilang sandata. Ang mga lokal na pamahalaan ay kumita sa pagbebenta ng lupa, ang mga construction company ay kumita ng malaki sa pagtatayo ng mga apartment at ang mga bangko ay lumobo sa interes mula sa mga pautang. Ang lahat ng mga engranahe ay umikot sa iisang makina ang pagtaas ng presyo ng bahay. Ngunit noong 2021, ang gobyerno mismo ang pumatay sa makinang iyon. Upang pigilan ang sobrang pag-init ng real estate, naglabas sila ng 3 red lines. Ito ay isang utos na nagbabawal sa mga bangko na magpautang kahit isang kusing sa mga construction company na lumampas sa itinakdang debt-to-asset ratio. At ito ay ginawa ng biglaan walang babala. Para kang may credit line na 1 billion tapos bigla na lang may tumawag at sinabing, simula bukas, 0 na ang limit mo. Bayaran mo na agad ang principal. Sa pagtatapos ng 2021, bumagsak ang Evergrande, ang pangalawang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa China na may utang na 400 trilyong won. Sumunod ang Country Garden. Noong 2025, kahit ang Vanke na sinusuportahan ng mga state-owned enterprise ay bumagsak din. Ang numero 1, 2 at 3 construction company sa China ay sunod-sunod na gumuho. Nagkalat ang mga hindi natapos na apartment sa buong bansa. Ang mga tao nakapagbayad na ng kanilang down payment ay naiwang nagbabayad ng interes sa utang habang nakatingin sa mga walang laman na konkretong istruktura. Hindi ito simpleng scam. Ito ay isang sistema kung saan ang down payment ng mga bagong kliyente ay ginagamit para bayaran ang construction cost ng mga nauna. Isang klasikong Ponzi scheme na nangyari sa pambansang Saklaw. Sinubukan itong pigilan ng gobyerno. Noong 2023, tinanggal nila ang mga regulasyon. Noong 2024, ibinaba nila ang interest rates. Noong 2025, nag-anunsyo sila ng 90 trilyong won na real estate stabilization package na nagsasabing ang gobyerno mismo ang bibili ng mga hindi na ibentang bahay. Pero patuloy pa ring bumagsak ang presyo ng mga bahay. Ang bubble ay tiyak na puputok.
kahit ang gobyerno ay hindi kayang talunin ang merkado. Ngunit ang problema ng bumagsak ang presyo ng bahay, nagsimula ring mayanig ang mga bangko na may hawak ng mga bahay na iyon bilang collateral. Ligtas pa kaya ang perang idineposito mo sa bangko? Sa kahit anong bansa sa mundo, walang bangko na maayos ang kalagayan na magsasabi nito sa isang depositor. Nagdeposito po kayo ng 1 billion won. Tama po ba 200 million lang po ang may bibigay namin? Kung ayaw nyo wala kayong makukuha ni isang kusing, hindi naman ito panahon ng giyera. Hindi rin naman bumagsak ang bansa. Ngunit ang bagay na ito ay totoong nangyari sa isang bansa. Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ang China. Sa loob lamang ng taong 2025, 377 na bangko ang naglaho sa China. 40 bangko bawat linggo ang nagsara. Sa ating bansa noong 2011 Savings Bank Crisis, 20 bangko ang bumagsak sa loob ng 5 taon. Sa China, ang katumbas ng 2 taon na pagbagsak ay nangyari sa loob lamang ng 1 taon. Paano ito naging posible noong 2010s? Hindi na kailangan ng mga Chinese banker na maghanap ng kliyente. Ang mga tao ay pumipila at kumukuha ng numero, nagmamakaawang pautangin sila ng pera. Dahil ang presyo ng mga apartment na ginagamit nilang collateral ay tumataas ng 20,000, 30% kada taon, wala silang alalahanin na hindi sila mababayaran. Kung hindi makabayad, ipapa-auction lang ang apartment at mas malaki pa sa principal ang bumabalik sa kanila. Noong panahong iyon, ang net interest margin ng mga bangko sa China ay higit sa 2%. Kung ang bangko ay isang tindahan ng kanin, nito ay nangangahulugang 2% ang natitirang kita matapos alisin ang gasto sa sangkap. Malayo ito sa survival line ng industriya na 1.8%. Natapos ang party noong 2021. Nang bumagsak ang Evergrande, ang natira sa kaban ng mga bangko ay mga promissory note na nagkakahalaga ng 400 trillion won na hindi na mababayaran, hindi na bumalik ang principal lalo na ang interes. Ngunit sa halip na suriin ang sitwasyon, pinilipit ng gobyerno ang braso ng mga bangko upang buhayin ang real estate, sa pilitan nilang ibinaba ang lending rates. Ang mortgage loan rates ay bumaba mula 3.95% hanggang 3.6%. At ang general loan rates ay mula 3.45% hanggang 3.1%. Ang pumapasok na pera ay nabawasan, ngunit ang lumalabas ay nanatiling pareho. Sa unang quarter ng 2025, ang average net interest margin ng mga bangko sa China ay bumagsak sa 1.43%. Nasa ilalim na ito ng survival line. Naging isang sistema kung saan habang mas marami silang ipinapautang, mas lalo silang nalulugi. Kaya't nagsimulang kumilos sa mga bangko para mabuhay. Nilaktawan nilang proseso ng korte at nagsimulang direktang ibenta ang mga non-performing real estate. Ibinenta nila ito sa 50% hanggang 70% na bawas mula sa market price. Sa Harbin, isang 53 piyong humigit kumulang 175 metro kwadrado na apartment ang naibenta sa halagang 65.3 million won, 1.23 million won bawat piyong. Ngunit kahit ito hindi maibenta. Isang ahente ang may hawak na daan-daang unit pero hindi makabenta kahit isa sa loob ng 1 buwan. Lahat ng 5 pangunahing bangko ng China ay pumasok na sa merkado ng mga foreclosed properties. Ang mga lokal na bangko ay naglilista ng libu-libong ari-arian. Sa Henan Province, ang health code sa smartphone ng mga taong gustong mag-withdraw ng kanilang deposito ay sinadyang gawing pula. Ginamit nila ang COVID-19 prevention system upang tuluyang pigilan ang mga protesta. Ang daan upang bawiin ang sarili mong pinaghirapang pera ay hinarangan ng Estado gamit ang teknolohiya. Isang bansa kung saan kapag nagdeposito ka ng 1,200 milyon lang ang ibabalik at kapag nagreklamo ka, ikukulong ka sa isang digital na kulungan. Sa bansang iyon, ano kaya ang pinili ng mga mayayaman? May mga taong kahit saan sa mundo naaamoy ang pera. Sila ang mga mayayaman sa China at nagsimula na silang tumakas. Noong 2024 lamang 15,200 na tao. Ito ay mga taong may cash assets na higit sa 1.4 billion won na pwedeng invest hindi kasama ang real estate. Tinalikuran nila ang kanilang pagkachino at umalis. Nangunguna ang China sa listahan ng mga bansang may pinakamaraming mayayamang tumatakas. Halos doble ito kumpara sa 9,500 ng United Kingdom na nasa pangalawang pwesto. Ang lugar kung saan sila pinakamaraming nagpunta ay hindi Amerika o Singapore. Ito ay ang UAE o Dubai, 6,700 na tao. Bakit Dubai? 0% income tax, 0% inheritance tax, 0% capital gains tax. Kung bibili ka lang ng real estate na nagkakahalaga ng 2 milyong dirham o humigit kumulang 700 milyong won, makakakuha ka na ng 10-year residency visa. Isa rin itong politically neutral na teritoryo na hindi basta-basta magagalaw ng gobyerno ng China. Para sa mga mayayaman, ito ay isang paraiso.
Ayon sa pagtatansya ng Henley, partners ang yaman na dinala nila palabas ng bansa ay humigit kumulang 20 trilyong won at iyon ay base lamang sa opisyal na estadistika. Ayon sa mga eksperto, kung isasama ang mga underground channels, ilang beses pa itong mas malaki. Hindi rin naman nagwalang kibo ang gobyerno ng China. Naglagay sila ng mahigit 3 milyong tao sa exit ban list. Malalaman mo lang na bawal kang umalis kapag nasa airport ka na. Walang paunang abiso. Kinumpiska nila ang mga pasaporte, ang dahilan daw ay para sa investigasyon ngunit wala pang pasaporteng na ibalik. Ang taunang limit sa overseas remittance ay 11,000 plumero. Lahat ng overseas remittances ay sinusubaybayan sa real-time gamit ang AI. Noong 2024 lamang 100 ni IDES na underground financial organizations ang kanilang nahuli. Ang halaga ng transaksyon ay umabot sa 440 trilyong won, pero wala pa ring epekto. Habang hinihigpitan ang kontrol, mas lalong bumibilis ang pag-alis ng mga mayayaman. Ito ay dahil sa takot na kumalat na kung hindi sila aalis ngayon, hindi na sila makakaalis kailanman. Ginamit nila ang pangalan ng mga kapamilya gumamit ng dahilan na investment sa real estate sa ibang bansa, dumaan sa Hong Kong at Macau at ipinalit ang kanilang yaman sa cryptocurrency at mga antigo. Noong 2023, 13,500 ang umalis at noong 2024, 15,200. Bawat taon dumarami ang bilang at hindi lang mga mayayaman ang umalis. Sa Chinese internet nauuso ngayon ang salitang Run Jun. Ang karakter na ito ay nangangahulugang makinis ngunit ginagamit ito ng mga kabataan na may kahulugang tumakas. Kailangan nating mag-run agad. Handa ka na bang mag-run? Ang mga 20s at 30s na IT developers, designers at accountants ay naghahandang mag-migrate sa Singapore at Canada. Kapag umalis ang mayayaman, nawawala ang kapital. Kapag umalis ang mga kabataan, nawawala ang hinaharap. Ang natitira sa China ay mga bakanteng apartment at tumatandang populasyon, ngunit hindi lang mga tao ang tumakas. Ang mga pabrika ay nagsimula ring itapon ang kanilang mga hindi maibentang inventaryo sa ibang bansa. At ito ay pumapasok sa ating mga tahanan. Alas 11 ng gabi pagka-uwi mula sa trabaho, habang nakahiga sa sofa at nag-i-scroll sa smartphone, makikita mo ito sa isang ad sa Naver. 65 watts ultra-fast charger sa halagang 4,800 won lang. Sa kupang ang orihinal na may KC certification ay 30,000 won. Ang produkto ng Samsung ay 40,000 won. Pero dito 4,800 won lang. At para sa unang pagbili, bibigyan ka pa nila ng isang libreng produkto na gusto mo. Wala ring shipping fee. Para kang nahipnotismo, magbabayad ka. Pagkalipas ng ilang araw, darating ang isang pakete na nakabalot sa kulay abong plastic. Sa sandaling buksan mo ito, sasalubong sa iyo ang matapang na amoy ng kemikal. Paglabas mo, makikita mo ang damit na may tastas na tahi, isang laruang hindi pulido ang pagkakagawa. Akala natin nakamura tayo, mali. Tayo ang nagbayad para itapon ang mga sobrang inventaryo ng China na hindi nila alam kung saan ilalagay. Ang isang produktong galing sa parehong pabrika sa China kapag opisyal na inangkat ng isang kumpanyang Koreano ay nagkakahalaga ng higit sa 25,000 won. Parehong produkto pero 5 beses ang pagkakaiba sa presyo. Hindi ito dahil sa sakim ang mga kumpanyang Koreano. Sa 30,000 won kasama na ang higit sa 20,000 won na safety deposit para sa KC certification fee, product liability insurance AS costs, VAT at customs duties. Isang garantiya na mananagot sila kung may mangyaring aksidente. Ginamit ng Ali at Temu ang butas ng personal direct purchase para gawing zero ang lahat ng gastos na ito. Ang mga kumpanyang Koreano ay tumatakbo na may dalang 20 kg na bigat habang sila ay nakasakay sa motorsiklo nang walang dala. Bakit nila ginagawa ito? Ayon sa pagsusuri ng Wall Street Journal at Wired, ang Temu ay nalulugi ng average na 30 o humigit kumulang 40,000 won sa bawat order sa merkado ng Amerika. Ang dahilan kung bakit patuloy silang nagbebenta kahit nalulugi ay isa lang upang makalikha ng napakalaking sales data para mapataas ang kanilang stock price sa Nasdaq. Sa katunayan, noong Nobyembre 2023, lumikha ng malaking ingay ang Pinduoduo, may-ari ng Temu, nang malampasan nito ang market capitalization ng Alibaba sa Nasdaq. At mayroon pang mas nakakakilabot na kwento, nakasulat sa Article 7 ng National Intelligence Law ng China. Lahat ng organisasyon at mamamayan ay dapat suportahan at makipagtulungan sa mga aktibidad ng pambansang intelhensiya. Maging Alibaba man o Pinduoduo, hindi sila maaaring legal na tumanggi kung hihilingin ng Communist Party ang kanilang data. Ang ating pangalan, numero ng telepono, address ng bahay, personal customs code, smartphone clipboard, mga larawan at voice information ay nilalagay natin sa app. Ang Pinduoduo ay may kasaysayan ng pagiging tinanggal mula sa Google Play Store dahil sa hinala ng malware
Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng Amerika at Europa ang TikTok at Temu na Digital Trojan Horse. Isang transaksyon kung saan para makatipid ng 4,800 won ibinibenta mo ng mura ang iyong personal na impormasyon at digital sovereignty, may isang kasabihan sa Russia. Ang libreng keso ay matatagpuan lamang sa loob ng bitag para sa daga. Ngunit ang pagtatapong ito ng inventaryo ay hindi nagtatapos sa mga shopping mall. Ang mga electric car ay patungo rin sa Korea sa parehong dahilan. Ang dealership ng numero 1 kumpanya sa pagbebenta ng electric car sa mundo ay naglaho sa isang gabi. Dala ang mga down payment na ipinagkatiwala ng mga customer. Ang perang iyon lamang ay nagkakahalaga ng 60 bilyong won at ang mga apektadong customer ay higit sa 10,000. Isang dealership group sa Shandong Province ang nagsara ng higit sa 20 branch nito sa isang gabi. Ito ay sabay-sabay na nangyayari sa buong bansa. Kapag tumawag ka sa head office, iisa lang ang sagot na makukuha mo. Tumawag po kayo doon. Wala po sa amin ang responsibilidad. Ang kumpanyang ito ay ang BYD, ang mismong kumpanya na kasalukuyang pumapasok sa merkado ng Korea. Mayroong 130 kumpanya ng electric car sa China. Noong 2012, mayroon lamang 20. Sa loob ng 10 taon, 6 na beses itong dumami. Bakit ito nangyari? Dahil sa mga subsidiya ng gobyerno. Kapag bumili ka ng isang electric car, binibigyan ng consumer ng subsidiya na halos 10 milyong won. Kapag nagtayo ka ng pabrika, halos libre ang lupa at may bawas pa sa buwis. Kahit hindi ka kumita sa pagbebenta ng kotse, mapapatakbo mo ang kumpanya gamit ang mga subsidiya. Kahit mga real estate company ay gumawa ng electric car, kahit mga cellphone company, at kahit isang kumpanya ng mineral water. Ngunit noong 2023, itinigil ng gobyerno ang mga subsidiya. Ang 130 kumpanya ay sabay-sabay na nagpanic. Idagdag pa rito nagpataw ang Amerika ng 100% na taripa, 45% ang Europa, at kahit ang Russia ay nagdagdag ng 2 bilyong won na buwis bawat unit. Wala na silang mapupuntahan. Kaya nagsimula ang tinatawag na chicken game. Ang BYD ang unang gumalaw. Ibinenta nila ang isang kotse na nagkakahalaga ng 31 milyong won sa halagang 20 milyong won. 34% na diskwento. Ang Chery ay umabot pa sa 47% na bawas. Nagsimula ang isang digmaan kung saan sila ay nagpapatayan. Ang naipong utang ng BYD sa pamamagitan ng promissory notes ay 76 trilyong won. Doble ng taunang budget ng Seoul. Naghihinala ang Bloomberg na mas malaki pa ito sa katotohanan. Gumagamit ang BYD ng sarili nitong payment system na tinatawag na Dylan para mag-issue ng mga promissory note na nagsasabing babayaran nila ang mga piyesa pagkatapos ng 8,009 na buwan o kahit isang taon. Sa simula pumapasok ang cash pero ang perang iyon ay nagastos na. Darating ang araw babagsak ito. Ang inventaryo ng mga electric car na hindi na ibenta at nakatambak sa mga bakanteng lote ay mas marami pa sa 3.2 milyong rehistradong sasakyan sa buong Seoul. Kung kukunan mo ito ng drone, hindi mo makikita ang dulo ng mga maalikabok na sasakyan na siksikan sa isang bakanteng lote. Tinatawag ito ng Chinese internet na sementeryo ng mga electric car. Sa mga komunidad ng electric car sa China, usap-usapan ang salitang tumatakbong kabaong. May mga totoong ulat na mga aksidente kung saan ang electronic door ay nag-lock, hindi makalabas ang driver at namatay dahil sa sunog sa baterya. Mahigit 500 biktima ang nagtipon sa isang komunidad para sama-samang magreklamo. At ang Korea na walang taripa ang itinuturong huling takbuhan. Ang BYD Dolphin ay 26 milyong won. 6 milyong won na mas mura kaysa sa Hyundai Casper Electric. At mas malaki pa ito. Mukhang kaakit-akit. Pero pagkalipas ng ilang taon, kung malugi ang kumpanya, sino ang mag-AS after sale service, ang buhay ng isang barko ay 25 hanggang 30 taon. Sa mahabang panahong iyon, hinaharap nito ang mga bagyo at alon sa karagatan. Kung hihinto ito ng isang araw lang sa gitna ng dagat, milyon-milyong won ang mawawala. Kaya naman kapag pumipili ng shipyard ang mga may-ari ng barko, mas inuuna nila ang tiwala kaysa sa presyo. Ibinenta ng China ang tiwalang iyon. At sa napakamurang halaga. Noong 2020, kalahati ng produksyon ng barko sa buong mundo ay galing sa China, numero 1 sa mundo. Paano ito naging posible? Dahil sa mga subsidiya ng gobyerno. Kung magbibigay ng quote na 10 bilyong won ang isang shipyard sa Korea, mag-aalok ang China ng 7 bilyong won, 30% na mas mura. Dahil dito dumagsa ang mga may-ari ng barko. Noong 2019, pinagsama nila ang 19 na shipyard para buuin ang CSSC. Economies of scale, 100,000 na empleyado. Mukha itong isang perpektong tagumpay, ngunit sa loob nito ibang bagay ang nangyayari.
Ang sistema ng quota ng Communist Party ng China kung may target na ilang barko ang dapat gawin sa isang taon, kailangan nilang maabot ang bilang na iyon anuman ang kalidad. Ang mga welding ay hindi pa tapos pero ipinapasa na sa susunod na proseso. Ang inspeksyon ay formalidad lang. Mga hindi sanay na manggagawa ang ipinalit sa mga bihasang manggagawa. Sapat na ito para sa seremonya ng paglulunsad kung saan pinuputok ang champagne hanggang sa hindi pa ito lumalayag. Noong 2018, isang container ship na natanggap ng isang European shipping company ang tumirik pagkatapos lamang ng 3 taon dahil sa depekto sa makina. Nang subukang ipaayos, walang mahanap na piyesa, maging ang blueprint ay hindi maibigay ng maayos. Ang barkong iyon ay ibinenta bilang scrap metal. Hindi man lang nabawi ang kalahati ng gastos sa paggawa. Ito ang simula. 2020 sa Greece, 2021 sa Norway, 2022 sa Denmark, parehong pattern ang naulit at pagkatapos ay sumabog ang pinakamalalang insidente. Ang LNG carrier, isang espesyal na barko na naglalayag habang may kargang likidong natural gas sa temperatura na 163 degrees Celsius. Isang LNG ship na inihatid mula sa China noong 2018 ang inanod sa gitna ng dagat pagkatapos lamang ng 2 taon. Noong 2023, sa isa pang LNG ship na tuklasan ang mga cold spot kung saan nagyayelo ang panlabas na pader ng barko. Nangangahulugan ito na ang 163-degree na gas sa loob ng cargo hold ay tumatagas. Ang bakal ay nagiging kasing rupok ng salamin sa sobrang lamig. Agad na naglabas ng desisyon ng gobyerno ng Australia na hindi ito ligtas para sa paglalayag. Sa huli, kinansela ng mga may-ari ng barko sa buong mundo ang kanilang mga kontrata o maagang i-decommission ang mga barkong natanggap nila. 100 trillion won ang naglaho. May isang bansa na pumuno sa puwang na iyon. Noong 2025, 94% ng mga high value-added na barko na in-order sa buong mundo ay nakuha ng Korea. Ang China ay nakakuha lamang ng 6%. Ang mga malalaking LNG carrier ay sinolo lahat ng Korea. Ang China ay walang nakuha kahit isa. In-acquire ng Hanwha Ocean ang Phillies Shipyard ng Amerika. Ang HD Hyundai Heavy Industries ay nakakuha ng kontrata para sa pag-aayos ng mga barko ng US Navy. Ang tiwala ay hindi nabibili ng pera. Aabutin ng hindi bababa sa 10 taon bago maibalik ng China ang tiwalang ito. Ang 10 taon na iyon ay oportunidad para sa Korea. Ngunit ang pagkatalo sa paggawa ng barko ay nauulit sa susunod na larangan ng digmaan. Ang digmaan sa baterya. Taunang benta ng 69 trillion won net profit na 10 trillion won. Isang kumpanyang gumagawa ng 40% ng mga baterya ng electric car sa buong mundo. Maging ang Tesla, BMW at Volkswagen ay bumibili ng baterya sa kumpanyang ito. Sa parehong panahon, ang average operating profit ng 3 kumpanya ng baterya sa Korea ay negatibong 1.883 trillion won. Habang kumikita ng 10 trillion won ang China, nalulugi naman ang Korea. Ngunit noong 2025, nagbago ang laro. Nagpasa ng isang batas ang US House of Representatives ang Reducing Dependence on Foreign Adversarial Batteries Act. May kakaiba sa batas na ito. CATL BYD Goshen High-Tech Eve Lithium Energy Vision Energy. Direktang isinulat sa batas ang pangalan ng 6 na kumpanya ng baterya mula sa China. Simula 2028, hindi na maaaring gamitin ang mga baterya mula sa mga kumpanyang ito sa lahat ng proyektong may kaugnayan sa US Department of Homeland Security. Hindi rin posible ang pag-ikot sa pamamagitan ng ikatlong bansa. Dahil nakatatak na sa batas ang pangalan ng mga kumpanya, ang pinto sa pinakamalaking merkado sa mundo ay mahigpit na isinara. Bakit naging ganito katigas ang Amerika? Inilista ng US Department of Defense ang CATL sa listahan ng mga Chinese military companies. Ito ay dahil itinuturing nilang direktang konektado ang teknolohiya ng baterya sa teknolohiyang militar. Ayon sa pagtatansya ng International Energy Agency IEA, 75% ng produksyon ng baterya sa buong mundo ay nakakonsentra sa China. Ang Amerika ay mayroon lamang humigit kumulang 10%. Kung matitigil ang supply ng industriya ng electric car ng Amerika ay agad nahihinto. Nang mablock ang CATL sa Amerika, ang mga kumpanyang maaaring pumuno sa puwang na iyon ay ang LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On at Panasonic ng Japan lamang. Napili ang LG Energy Solution bilang supplier ng baterya para sa susunod na henerasyon ng spacecraft ng SpaceX ang Starship. Temperatura na higit sa 100 degrees 60 beses na mas mataas sa atmospheric pressure, bilis na 26,000 kilometers H. Ang pagpasa sa mga ekstremong kondisyong ito ay nangangahulugang opisyal na kinilala ang kanilang teknolohiya. Ang Samsung SDI naman ay mas malayo ang tinitingnan. Ang all-solid-state battery. Ang kasalukuyang lithium-ion na baterya ay may likidong electrolyte kaya't kapag nabangga o uminit ito ay nasusunog. Sa all-solid-state battery, ang electrolyte ay ginawang solid na nag-aalis sa panganib na iyon.
Ang energy density ay 40% na mas mataas kaysa sa dati. Noong Oktubre 2025, pumasok ang Samsung SDI sa isang tripartite agreement kasama ang BMW at Solid Power ng Amerika. Sa uling bahagi ng 2026, isasama ito sa susunod na henerasyon ng sasakyan ng BMW para sa aktual na pagsubok sa kalsada. Ang target na performance ay 1,000 km sa isang charge 9 na minuto ang charging time at buhay na kayang mag-charge at discharge ng higit sa 1,000 beses. Ang target para sa mass production ay 2027. Bakit pinili ng BMW ang Samsung SDI? Direktang sinabi ito ng panig ng BMW dahil ang Samsung SDI ang may hawak ng pinakamahusay na all-solid-state battery technology sa pandaigdigang industriya ng baterya. Nagde-develop din ang CATL. Ang Toyota ay may target ding mass production sa 2027. Ngunit sa ngayon tanging ang Samsung SDI pa lang ang nagsimula ng road testing na nakakabit sa isang aktwal na sasakyan. May mga bagay na hindi nabibili ng pera, ganoon din ang teknolohiya. At lalo na ang semiconductors. May isang kumpanya na tinatawag na SMIC, ang pinakamalaking kumpanya ng semiconductor sa China. Itinatag ito ng gobyerno ng China noong 2000 na may napakalinaw na layunin ng lampasan ng Samsung Electronics at TSMC ng Taiwan. Isinugal ng gobyerno ng China ang kapalaran ng bansa sa kumpanyang ito. Inalok nila ng ilang beses na mas malaking sahod ang mga pangunahing inhinyero ng Samsung Electronics at TSMC para i-recruit sila. Sa ilalim ng pangalang Semiconductor Rise, ang perang ibinuhos nila ay 130 trilyong won, halos katumbas ng isang taong badyet ng ating bansa. Ngayong 2026, ano ang resulta? Ang Samsung Electronics ay nagma-mass produce ng 3nm semiconductors. Ang SMIC ay hindi man lang makagawa ng maayos na 7nm. Mas marami bang ginastos ang Samsung? Hindi. Sa katunayan, mas malaki ang ginastos ng China, ngunit lalo pang lumaki ang agwat. Ang agwat sa teknolohiya na 3 taon na ang nakalipas ay ngayon ay higit sa 10 taon na. Bakit ito nangyari? Ang unang pader ay ang equipment. Para makagawa ng mga pinaka-advanced na semiconductor, kailangan ng equipment. Ang isang unit ay nagkakahalaga ng 250 bilyong won. Sa buong mundo, iisa lang ang kumpanyang gumagawa nito, ang ASML ng Netherlands. Ang Samsung Electronics ay may dos-dosenang ganitong equipment. Ang SMIC ay wala kahit isa. Simula 2019, ginipit ng Amerika ang ASML. Huwag kayong magbenta sa China. Kahit na ito ay isang kumpanyang Dutch, hindi sila makatanggi dahil ang mga pangunahing bahagi nito ay gawa sa Amerika. Umikot ang SMIC sa pamamagitan ng paggamit ng lumang equipment DUV. Ang proseso na dapat isang beses lang ay inulit nila ng maraming beses para piliting makagawa ng 7nm. Ngunit ang yield rate ng mga chip na ginawa sa ganong paraan ay hindi man lang umabot sa 50%. Sa 100 na ginawa, higit sa kalahati ang napupunta sa basurahan. Ang yield rate ng 3nm ng Samsung Electronics ay higit sa 95%. Ang cost per chip ay ilang beses na mas mataas kaysa sa Samsung. Kahit may benta, lugi pa rin. Ang pangalawang pader ay ang materyales. Sa paggawa ng semiconductor, kailangan ng isang espesyal na likido na tinatawag na photoresist. Ang tinta para sa semiconductors, 70% ng supply sa buong mundo ay gawa sa Japan at 95% ng mga pinaka-advanced sa produkto ay monopolyo ng Japan. JSR Tokyo Oka Kogyo Shin-Etsu Chemical. At noong huling bahagi ng 2024, ang JSR, ang numero 1 kumpanya ng photoresist sa mundo, ay direktang binili ng gobyerno ng Japan. Ngayon, maaari na nilang kontrolin ang supply sa paraang politikal. Kung i-delay lang nila ang export screening ng 2 buwan ng materyales na may 6 na buwang shelf life, ay magiging basura. Nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala, kaya nilang patigilin ang mga pabrika ng semiconductor ng China. Ang mas nakakatawa dahil sa pag-ikot ng SMIC gamit ang lumang equipment, kinailangan nilang gumamit ng 4 na beses na mas maraming photoresist kaysa sa normal na proseso. Habang mas nagsisikap silang maging self-reliant, mas lalo silang nagiging dependent sa Japan. Ang ikatlong pader ay ang artificial intelligence. Para makagawa ng AI chip ng NVIDIA, kailangan ng isang espesyal na memorya na tinatawag na HBM. Ang Samsung Electronics at SK Hynix ang may hawak ng 90% ng pandaigdigang merkado ng HBM. Ang market share ng China ay 0%. Hindi sila marunong gumawa. Ang NVIDIA ng walang HBM na gawa sa Korea ay hindi makakagawa ng AI chips. Wala silang pagpipilian. Nagsimula ang Samsung Electronics sa semiconductor noong 1988. Ang taon kung kailan ginanap ang Seoul Olympics. Sa loob ng 36 na taon, hindi sila tumigil kahit isang araw. Kahit noong panahon ng IMF crisis, financial crisis at COVID-19, pinalaki pa nila ang kanilang investment.
Ang talaan ng mga pagkabigo na naipon ng libu-libong inhinyero sa loob ng 36 na taon ang pinakamalaking yaman ng Samsung ngayon. Sa kabilang banda, ang isang kumpanya ng semiconductor sa China na tinatawag na Wuhan Hongxin ay nakatanggap ng higit sa 2 trilyong won na subsidiya mula sa gobyerno, ngunit nalugi ng hindi man lang nakagawa ng kahit isang semiconductor. Mulat sa pulito ay isang scam. Magkaiba ang kanilang pagtrato sa oras. Tiniis ng Samsung ang oras. Sinubukan ng SMIC na laktawan ng oras. Bumagsak ang real estate. Bumagsak ang mga bangko. Tumakas ang mga mayayaman. Itinapon ng mga pabrika ang kanilang inventaryo. Ang mga electric car ay dumagsa sa Korea. Ibinenta ng mga shipyard ang kanilang tiwala. Hinarangan ng batas ng Amerika ang mga baterya. Ang semiconductor, kahit na binuhusan ng 130 trilyong won, ay hindi pa rin nahabol ang 10 taong agwat. Hindi ito problema ng isang industriya lamang. Ito ay ang pagguho ng isang buong sistema na naniwala sa isang alamat, hindi babagsak ang presyo ng bahay. Ginarantiyahan ng gobyerno. Pinatunayan ito ng 20 taon. Ang sumira sa alamat na iyon ay ang gobyerno ring mismo. Sa pagsubok na kontrolin ang bubble, pinatay nila ang mga construction company. Sa pagsubok na iligtas ang mga construction company, pinatay nila ang mga bangko. Sa pagsubok na iligtas ang mga bangko, pinatay nila ang mga depositor. Sa bawat lunas na ibinibigay, mas malaking sakit ang lumilitaw. At ang apoy nito ay nakarating na sa ating mga pintuan. Isang kahon ng Temu ang nakalagay sa harap ng pinto, isang showroom ng Chinese electric car ang nagbubukas, at isang tsino ang bumibili ng apartment sa Seoul gamit ang cash. Kung nasusunog ang bahay ng kapitbahay mo, imposible na ligtas ang bahay mo. Hindi rin tayo naiiba. Mahigit 70% ng yaman ng mga sambahayan ay nasa real estate. Mayroon tayong pinakamataas na household debt sa kasaysayan. Ang China ang pinakamalaking trading partner ng ating bansa. Marahil ang ngayon ng China ay ang ating bukas. Ang bubble ay tiyak na puputok, palagi. At kapag pumutok ito, ang taong huling bumitaw sa kanyang paniniwala ang pinakamatinding masasaktan. Ano ang pinaniniwalaan mo ngayon? Sa mismong sandaling ito sa isang lugar sa China, may isang shutter ng bangko na bumababa. Ano sa tingin ninyo ang magiging epekto ng pagbagsak ng China sa ating ekonomiya? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komentos sa ibaba.